Miss Kaylin Alcantara, is it true na may paniningil na nagaganap between Kaylin and Kobe Paras? Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at pagsubaybay sa mga updates po natin. Napakalaki po at napaka-grateful ni Miss Kaylin Alcantara dahil pagkatapos ng kontrobersya na kanyang hinarap dito po sa showbiz ay mas dumami ang kanyang mga endorsement at mas dumami ang kanyang mga projects na hinaharap. This time is naghahanda siya para sa isang malaking proyekto na sinasabi niyang isa yan sa mga wish niya na makasama nga si Barbie Forteza sa kanila pong serye na Beauty Empire. So mapapanood po natin yan soon at isa sa mga makakasama nilang mga old na or yung mga dating mga aktres ay si Miss Rupa Gutierrez, Barbie Forteza, and Miss Kaylin Alcantara. So yun pa yung ilan sa pinakaabangan ng ilang mga netizen sa pinakabagong serye na pagbibitahan nga ni Miss Kaylin. So sa mundo ng showbiz, ang mga artista hindi lamang hinahangaan sa kanilang mga talento kundi pati na rin sa kanilang personal na buhay. At isa sa mga pinakabagong usapin sa industriya ang kontrobersya sa pagitan ng kapuso star na si Kaylin Alcantara at ang basketball player na si Kobe Paras. Sa kabila ng mga isyong ito, pinili ni Kaylin na magpahayag ng kanyang damdamin sa pamamagitan ng isang Bible verse na nagbibigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Ang relasyon ni Kaylin Alcantara at Kobe Paras ay matagal nang naging usap-usapan sa social media. Noong May 2024, napansin ng mga netizen ang pagkakapareho ng mga larawan na ibinabahagi ng dalawa sa kanilang Instagram accounts na nagdulot ng espekulasyon tungkol sa kanilang ugnayan. So balit, ngayong taon, April 2025, lumabas ang balita na naghiwalay na ang dalawa sa gitna ng mga pahayag mula sa magkabilang panig at isa sa mga pinaka-controversial ay ang video ni Jackie Forster na ina ni Kobe Paras na nagsabing si Kaylin ay victim of your own doing. Sa gitna ng mga isyong ito, pinili ni Kaylin na hindi direktang magsalita tungkol sa kontrobersya. Sa halip, noong May 8, 2025, inabinahagi niya sa kanyang social media account ang Bible verse na nagbigay liwanag sa kanyang pananaw. Sabi niya, "The Lord will fight for you and you need only to be still." Sabi niya, Exodus 14:14. Ang simpleng mensaheng ito ay nagbigay ng inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. And nagbigay din siya ng another Bible verse, talagang dito niya po talaga inilalabas yung kanyang kung paano niya sasagutin yung mga bashing at mga negatibong balita patungkol sa kanya. Maraming tagahanga ni Kaylin ang nagpahayag ng kanilang suporta sa pamamagitan ng mga komento sa kanyang post na ayon sa isang netizen, "Stay strong Kaylin, your faith is inspiring." At iba naman ang nagsabing kanyang pahayag ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob sa kanilang sariling pagsubok. Sa kabilang banda, ang kampo ni Kaylin ay naglabas din ng pahayag na tinawag na misleading ang mga sinabi ni Jackie Forster. Ayon sa kanila, hindi patas ang akusasyon at dapat ay maging maingat sa pagbibitaw ng mga pahayag na maaaring makasira sa reputasyon ng isang tao. At bukod pa sa mga bagay na ito, is patuloy pa rin pinag-uusapan ng issue ni Kaylin at ni Kobe Paras dahil po may mga naglalabasan ngayon sa social media na tila baga may malaking pagkakautang di umano itong si Mr. Kobe Paras at ang kanyang pamilya kay Miss Kaylin Alcantara dahil kung susuriin natin, si Mr. Kobe Paras po kasi talagang pinagkakakitaan niya is pagbalalaro ng basketball dahil isa siya sa mga player ng malaking kumpanya. So, dahil po dito, nag-speculate. Ito po isang speculation pa lamang dahil wala pa naman pong inilalabas na balita patungkol sa bagay na ito. Kasi kung susuriin po ninyo, sa ngayon is ang laki po ng bahay na inuupahan ngayon ni Kobe Paras matapos niyang mag-evacuate dun po sa bahay ni Miss Kaylin. Pero may mga kumakalat na naniningil daw di umano ang pamilya ni Miss Kaylin Alcantara dito kay Kobe Paras sa palaking pagkakautang nito. So, parang ito po ay parang
nakapakinig na tayo or nakakita na tayo ng gantong storya. Pero, syempre, as of now, is hindi pa natin pwedeng kumpirmahin yan, not unless sa talagang sa kampo ni Miss Kaylin Alcantara manggaling ang balita. So, makibalita po tayo at hintayin po natin ang ilan sa mga pahayag ng magkabilang panig. And dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest update. Sabi po ni Ms. Renato Chayan, sa statement ni Jackie Forster na battered boyfriend si Kobe, si Kabonjing, ang laki niya sa tao, si 6-footer, gaano ba katangkad si Kobe? Sumakay naman sa issue itong si Carmina, hiniwalayan yung anak, battered boyfriend na agad, keso agong lang naman. Ayun. So, kasi parang iyan po yung pinakamalaking issue na ipinupukol dito kay Miss Kaylin na mapanakit nga daw. And then sabi ni Miss Florence Sikat, malakas naman talaga ang love team nila, marami silang napapasaya. Isa na talaga ako, nakakapanghinayang, wala tayong magagawa, habulin ng girls at si Kobe, pero sana nag-usap na lang sila, mahirap talaga magka-boyfriend ng gwapo. Kung selosa ka, humanap ka ng pangit. Yan. So ito naman yung kanyang opinion patungkol sa bagay na ito, Alam niyo po, wala naman po talaga sa itsura yan. Kung talagang ang lalaki, talagang talagang red flag sa mga ganitong bagay, 'di ba? Kasi kung tutuusin po, kung pagbabasihan natin yung timeline, hindi pa man sila naghihiwalay ni Miss Kaylin, is meron na pong kapalit si Kaylin. Yun po ay ipinost at talagang namamataan po silang magkasama, which means na hindi pa po sila break ni Kaylin, meron na pong pinalit kay Kaylin. Sabi po ni Miss Esme Cecilio, tama lang Kaylin, wag mo nang balikan yan. Alam mo na yan, niloloko ka, lalo kang lolokohin yan, karmahin din yan. Sabi ni Befals Pailones, Kaylin, ayan. So ito yung kanyang komento patungkol dito, So, bali, marami po kasing mga nagsasabi na parang may pahiwatig na parang nag-a-apology. Itong si Mr. Kobe, dito kay Miss Kaylin. And another one, sabi ni Miss Myra Ramas, wag nang isabit ang pangalan ni Miss Kaylin kay Kobe, pass is pass. And then sabi ni Ro, forgive but don't forget the lesson you've learned. Be beautiful inside and out, Kaylin. Yan. So sabi po ni Miss Ro na pwede mo siyang patawarin pero wag mong kalilimutan kung yung dapat mong matutunan dun po sa past na nangyari sa kanya, 'di ba? Which is tama naman, 'di ba? Kailangan matuto na rin si Kaylin na pumili ng tamang tao para sa kanya kasi biruin po ninyo, pinatira niya si Kobe sa bahay niya ng libre, 'di ba? Habang sinasabi po ng kabilang panig na pinapagawa daw kasi ni Kobe yung bahay niya, tapos yung sa sasakyan naman, ginagamit din ni Kobe yung sasakyan ni Kaylin habang nag-cheat. And then sabi ng nanay niya, pinagamit daw yun ni Kaylin dahil sira ang sasakyan ni Kobe. So, lagi silang may sagot, Pero, it boils down into one thing, na talagang nag-cheat yung kanyang anak, 'di ba? Yun po yung kanilang hindi matanggap. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!